Iniisip mo ba mga kaibigan na walang mangyayari sa kinabukasan natin? No, maaring marami ang nawawalan ng pag-asa. Subalit, nakasulat po sa banal na kasulatan na meron tayong pag-asa. No? Maaring yung kinakaharap mo ay hindi mo kayang tanggapin. Pero habang may buhay, merong pag-asa. Ang sabi po dito sa awit, no? Awit 138 verse 8. Yan. Psalm 138 verse 8. Sabi po dito, pagtitibayin ng Panginoon ang nauukol sa akin. Ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. Alam niyo po, ipinangako ng Diyos na tatapusin po niya ang kanyang gawain sa ating pong buhay. Iingatan po tayo sa pamamagitan po ng kanyang walang hanggang awa. At hindi po niya tayo pababayaan. Yan. Dahil tayo ay kanyang nilikha. Dito po sa awit 138 ay awit po ito ni David. Isang awit ng pasasalamat at matibay na pagtitiwala. Hindi niya po itinatanggi ang mga pagsubok, no? Mga kalaban at mga kahinaan. Ngunit, buong tapang naman niyang ipinapahayag ang kanyang pananampalataya sa katapatan ng Diyos. Ang katiyakan ni David ay nakabatay po ito sa tatlong katotohanan. Una, gumagawa ang Diyos. No? Ang Diyos ay maawain. No? Hindi po iniiwan ng Diyos ang kanyang gawain. At hindi po ito kumpiyansa lang sa sarili. Ito po ay kumpiyansa sa Diyos. Pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Steps to Christ, page 64, ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain sa iyo ay siyang magtatapos nito. Kaya nga napaka-importante, no? Tandaan po natin na hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon, hindi tayo pababayaan. Hindi po siya basta-basta na lang mag-up and go. No? Ibig sabihin, parang naaalis na lang, mag-walk out. No? Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Yung kanyang pangako ay gagawin ng ating Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Dahil siya lamang ang makapagtatapos ng kanyang inumpisahan sa bawat isa sa atin. So tingnan po muna ulit natin yung ating pong teksto. Sa English naman po, no? Ating i-memorize po ito. Psalm 138:8. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. No? Ganda po. Ulitin po natin. Psalm 138:8. The Lord were perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. No? Ating pong pagbubulay-bulayan po ito at meron po tayong 6 na puntos, no, dito sa ating pong nabasa. At gagamitin po natin yung acronym na FINISH. F-I-N-I-S-H. No? FINISH. Letter F, faithful God at work. No? Ang ating Panginoon, no, siya po ang tatapos. No? At talaga pong tapat ang ating Panginoong Diyos na siya po ang gumagawa. Pangalawa, letter I, individual care for our lives. Ang ating Panginoon, siya po mismo ang personal, no, nagmamalasakit sa ating pong buhay. Letter N, never-ending mercy. Walang hanggang awa ang kanyang ibinibigay sa bawat isa. And letter I, intentional design. No? Sinadya po yung disenyo na ganito ng ating Panginoon. Hindi po ito tsamba, no? O hindi ito parang bahala na movement. No? Pero ito ay sinadya ng ating Panginoon. At letter H, hope that God will not forsake us. Yan, ang pag-asa po na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. So, tandaan po natin, no? Yung acronym na FINISH. Kapag ang ating Panginoon ay kasama natin, siya pa rin ang tatapos. No? Yung kanyang inumpisahan,
hindi niya po iiwanan, hindi niya tatalikuran, no, hindi siya mag-walk out, kundi ang ating Panginoon, He will finish what He has started. No, kaya yung buhay po natin, maaring hindi pa tayo tapos. No? Ang ating Panginoon, hindi pa tapos sa inyo. Huwag po kayong sumuko. Baka kayo na mismo ang sumusuko sa sarili nyo. Ang ating Panginoon, He is not yet finished with you. No? At He will not be finished with you. Dahil kapag tayo ay nasa ating Panginoon, okay, at tayo man ay nasa dulo na ng ating pong buhay, sa pagbabalik ng ating Panginoon, tuloy-tuloy pa rin yan. No? Ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan at tayo po ay sa Panginoon magpaka sa walang hanggan. Ito po ay napakagandang pag-asa na dapat nating pinanghahawakan. Let us not be discouraged because God is not yet finished with us. And He will continue guiding us, giving us what we need, and saving us until He comes. So tingnan po muna natin. We have 6 points. No? Medyo bibilisan po natin ng konti. No? Letter dun sa acronym na finish. Letter F, faithful God at work in our lives. No? Tapat po ang ating Panginoon na gumagawa sa ating pong buhay. Ang sabi po dun sa text, the Lord will perfect. No? Ang salita po na pagtitibayin or will complete ay nangangahulugan po na talagang tatapusin. Ibig sabihin, bubuuin. No? Dadalhin sa kaganapan. No? Aktibo po ang paghuhubog ng ating Panginoon sa ating karakter. Pinapalakas ang ating pong pananampalataya. At meron po siyang layunin para sa atin. Maaring yung iba mabilis, no? Yung iba ay mabagal, pero lumalago pa rin ito. No? Huwag po nating gawin ng ating Panginoong Diyos na parang, ano na yan, isang iglap. Dahil maari, alam nyo, ganyan din sa school. Merong mga slow learner. No? Meron namang sa huli. No? Meron ako mga kaklase nung elementary, nako, mga bagsak-bagsak. Pero nung college, talagang ang tataas ng grade. No? Meron naman na doon sa elementary, ang tutulin, ang tataas. Pero pagdating ng college, parang naiiwan na. Ganyan po no? Medyo talagang iba-iba po talaga tayo ng kalagayan. Pero ang ating Panginoon, patuloy pa rin. No? Hindi ho tayo minamadali. No? Hindi naman tayo. Very patient ang ating Panginoon sa atin. Kaya sa inyo, kung tayo po ay nawawala ng pag-asa, sumusuko na tayo, wag po. Dahil ang ating Panginoon, hindi pa siya tapos sa atin. He is patient with us. Sabi po sa Philippians 1:6, He which hath begun a good work in you will perform it. No? Napaganda po ng pangako na ito. Ang siya na nagsimula ng isang mabuting gawa sa atin, siya po ang tatapos nito. Gayon po. No? Yan ay pangako ng ating Panginoon. So kung tayo man ay mabagal, no? At lagi tayong nahuhulog sa mga pagsubok, no? Tayo po ay laging nadadala ng kaaway, na tayo po ay magkasala. Huwag po kayong sumuko. Dahil ang ating Panginoon, kapag tayo ay nagtalaga, sumuko tayo sa Kanya at binigay natin ang ating kalooban sa Kanya, siya po ang tatapos ng ating pong buhay na magiging maayos at magiging matatag tayo sa ating pong mga pananampalataya. Sabi po sa Psalm 57:2, God that performeth all things for me. No? Siya po ang gumagawa. Actually, mahina po tayo. Ang ating Panginoon, siya po ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. At pinapalakas po tayo. Kaya tayo po ay kailangan na manalig sa ating Panginoon. So, Christ Object Lesson, page 67. God never leaves His work unfinished. Hindi po kailanman na iniiwan ng ating Panginoon ang kanyang gawain na hindi tapos. No? Talagang tinatapos ng ating Panginoon. Kaya naman, huwag po nating husgahan yung buhay po natin. Batay po dun sa mga kabanata na hindi pa natatapos. Para po yung isang libro.
no? Merong mga chapter sa isang libro na maikli lang, merong mahabang chapter, merong napakahabang chapter. So gano'n din po, maaari na nandun tayo sa chapter na mahaba, no? Na hindi pa agad natatapos yung chapter na yon ng buhay natin at talagang naghihirap po tayo. We need to be patient. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon at patuloy po siyang gumagawa. Okay? So, yung pangalawang puntos, ang sabi po doon ay that which concerneth me. Okay? Ang ating Panginoon ay talagang individually, no, personal na ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. No? Ang gawain po ng ating Panginoong Diyos, hindi po basta-basta yung parang pangkalahatan lang o bahala kayo dyan. No? Basta ito yung level, hindi po. Katulad lang rin yan ng teacher. No? Meron po kasing mga bata na mabilis, merong mga bata na hindi. No? Kapag ang isang teacher ay marami ang bagsak doon sa kanyang klase, ibig sabihin, hindi niya nagawa yung kanyang goal. No? Marami ang hindi natuto. No? Hindi po nasasabihin na talagang yung mga bata, ano talaga yan, wala talagang nalaman. Hindi po, maaari siguro na yung strategy ng teacher ay hindi effective. No? Kaya titingnan ng teacher, saan ba ako nagkamali? Kaya nga ang ating Panginoon ganun din. Personally, ang ating Panginoon ay hinuhubog tayo dahil may mga tao na hindi agad-agad natututo. May mga tao naman na mabilis na natututo. Kaya kung titingnan po natin, italaga lang natin yung sarili natin sa ating Panginoon at magugulat kayo. No? Mapapansin po ninyo na ang inyong buhay ay nagiging ayos dahil sa tayo ay nagtatalaga at lumalago tayo sa kamay ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Magtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon. At patuloy nating ilagak ang ating buhay sa ating Panginoon. At magiging maayos. No? Dahil siya ang hahawak sa atin. Sabi pa sa Matthew 10:30, the very hairs of your head are numbered. Kilala tayo ng ating Panginoon. Kahit napakalago pa ng buhok ninyo, bilang yan ng ating Panginoon. Ako medyo madali na siyang magbilang dahil konti na yung buhok. Pero alam nyo, bilang, ang ibig sabihin po doon ay kilala tayo ng ating Panginoon. Siya po ay personal na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin at tinitingnan ng bawat hakbang natin na tayo po ay tinutulungan. Kaya kung may problema po tayo, dalhin po natin ang mga alalahanin natin sa ating Panginoon. No? Dahil siya po ang mag-aalaga. Mahalaga tayo sa Kanya. Okay? Ang pangatlong puntos, no, letter N, doon sa ating acronym na finish, never-ending mercy of the Lord. Ang ating Panginoon, walang hanggan po ang awa po niya. Sabi po dun sa text, thy mercy, O Lord, endureth forever. No? Ang kagandahang loob ng ating Panginoon ay magpakailanman. No? Ang awa po ng Diyos ay umaalalay sa atin. Kapag tayo po ay nagkukulang o kaya napapagod, hindi po nawawala yung awa po ng ating Panginoon, no? Siya po ay talagang nandyan, patuloy na umaakay sa atin. May pag-asa tayo sa ating pong paglago dahil ang awa ng ating Panginoon ay hindi po nauubos. Yan. Huwag po tayong mag-alala dahil ang ating Panginoon nandyan palagi, kasama po natin. Sa Lamentations 3:22-23, His compassions fail not. No? Hindi daw po nagkukulang ang habag ng ating Panginoon. Okay? At iniisip po natin siguro yung iba ay talagang wala na yung habag ng ating Panginoon. Talagang magagalit na siya dahil sa lahat ng ating po nagawang mga kasamaan o kahit ano pa ang naging kasalanan po ninyo. No? Pinapatawad dyan ng ating Panginoon. If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Okay? Sabi pa sa Psalm 103:17, the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Oh, ang awa daw ng ating Panginoon ay mula doon sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Hindi natin alam kung kailan nag-umpisa at hindi rin natin alam kung kailan matatapos. Yan ang awa ng ating Panginoon. Sabi sa Desire of Ages, page 825, God's mercy is an unfailing fountain. No? Ang awa ng ating Panginoong Diyos ay isang bukal na hindi po nauubos. No? Kapag tayo po ay nagkamali, huwag po tayong sumuko. No? Tayo po ay tumayong muli. No? Aktibo ang awa ng ating Panginoong Diyos. Nandyan palagi. At ang pang-apat po na puntos, no? Letter I. Yan. Tayo po dito, intentional design of God's hands. Alam niyo po, sinadya talaga yung disenyo ng ating Panginoon sa atin. No? Sabi po dun sa text, the works of thine own hands. No? Ang kamay mismo ng ating Panginoon, no? Siya ang gumawa. Hindi po ito aksidente. No? At tayo po ay ginawa ng Diyos. No? Pinapahalagahan po ng Diyos ang kanyang mga nilikha. No? Hindi po niya tayo iniiwan, no, sa gitna po ng kanyang disenyo. Tinapos ng ating Panginoon. Kung babalik po tayo doon sa creation, no, sinabi ng ating Panginoon, at ito po yung mga nangyari nung sinabi niya magkaroon ng araw, bituin, no, at buwan. Nagkaroon ng araw, bituin, at buwan. No? Sinabi ng ating Panginoon, lahat ay maganda. Alam niyo po, hindi po rin tayo basta-basta nilikha lang ng ating Panginoon. Pinag-isipan ng ating Panginoon yung kanyang gagawin. Isipin po kaya natin, for example, no? Nilikha tayo ng ating Panginoon on the third day. Wala pa. Parang barin pa nga actually. Ang unang araw, let there be light, no? Yan ang sabi ng Panginoon. Tapos pinaghiwalay niya yung firmament at saka yung yung langit, no? At kanyang pinaghiwalay yung tubig at saka yung lupa. Kung dun sa panahon na yun, nilikha na tayo ng ating Panginoon, ano kaya mangyayari? Ay, nako, putik-putik po siguro yung tutungtungan natin. Pero alam niyo po, tinapos ng ating Panginoon, no? Nilagyan na niya ng mga yung sa lupa, nilagyan na niya ng tumutubo, no, ng mga punong kahoy, at doon sa ilalim ng dagat meron ng mga tanim, no, at meron ng grass and everything. Tapos nilikha na rin ng ating Panginoon yung mga lumilipad at mga lumalangoy at mga gumagapang, no. At tayo po yung pinakahuli. Ibig sabihin, hinanda ng ating Panginoon ang lahat bago pa tayo nilikha. Yan ang disenyo ng ating Panginoon. Tayo po, no, sabi ni David nga sa Psalm 139:14, I am fearfully and wonderfully made. No? Kamangha-mangha na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Sabi pa sa Ephesians 2:10, we are His workmanship. No? Tayo po ay kanyang ginawa. No? Kumbaga sasabihin po natin na we are in the pinnacle of Christ creation. No? At tayo po ay nilikha ng ating Panginoon na nandun na ang lahat ng pangangailangan po natin. Wala na tayong kailangan pa. Nandun na yung kakainin ni Adan at ni Eva, no? Ang gagawin lang nila ay papangalanan nila yung mga hayop, no? At yung mga puno. Ay alam niyo pa kung gaano katalino si Adan, no? Ako nga yung mga aso lang yung mga klase ng aso, hindi ko po masaulo yan no? Pero si Adan pinangalanan niya lahat ng hayop, no? Kung tatanungin ko kayo, makapagbigay ba kayo ng 10 hayop na makikita po sa Africa? No? Ang maisip po natin, unang-una leon, o kaya giraffe, o kaya zebra, no? Hippopotamus, no?
Hindi pa makakasampu siguro. Hindi ko na alam kung ano pa. Pero tayo po ay ginawa ng ating Panginoon. Mahalaga po tayong ginawa ng ating Panginoon. We are precious that we are made. Kaya po, itigil po natin yung pagmamaliit natin sa sarili na parang, hindi ko kaya. Mahina lang ako ay yung walang alam. Huwag po natin isipin yan. Dahil tayo ay nilikha ng ating Panginoon. No? Nung nagkasala nga tayo, hindi tayo basta itinapon lang. Sige, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi po ganun. No? Ang ating Panginoon mismo, ang Diyos, ang ating Diyos Ama, siya po mismo ang nagbigay ng solusyon. At ang solusyon niya, para po tayo ay mailigtas muli, ay para magsakripisyo ang kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag po nating isipin na wala pa tayong kwenta dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon. Nilikha tayo ng ating Panginoon. Tinubos tayo ng ating Panginoon. At siya po ay nag-aanyaya sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay magbigay ng sarili po natin sa ating Panginoon. Okay? Now, dito po sa pang-5 puntos, no, letter S, sustained through every season. Ang ating Panginoon mismo nag-aalalay sa atin sa bawat panahon. Kaya yung ginawa ng ating Panginoon, patuloy niya, itinutuloy niya ito. Ano man ang ma-experience po natin, tayo man ay nagiging successful o tayo man ay nasa pinakamaba, no? Sa mga pagsubok po natin, ang ating Panginoon ay gumagawa pa rin. No? Tayo ay nagtatagumpay dahil tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. Yung mga pagkaantala ng mga bahagi ng buhay po natin, hindi ibig sabihin tayo po ay inaabandona ng ating Panginoon o tinatalikuran. No? Nangyayari ang mga pagbabago sa mga panahon. Pero ang ating Panginoon ay nananatili po siyang tapat sa bawat isa sa atin. Now, dito po sa Ecclesiastes 3:11, He hath made everything beautiful in His time. Ginawa ng ating Panginoon ang lahat na maganda, no, sa Kanya pong panahon. Alam nyo, maaari sa buhay po natin ay pinapangunahan natin ang Panginoon. Pero dumarating ang panahon na tinuturuan din tayo ng ating Panginoon na tayo ay maging patient. No? Tinuturuan tayo na maghintay sa Kanya. Tinuturuan tayo na manatili. Alam niyo, sinasabi sa atin sometimes, no? Sinasabi, keep silent. No? Makinig lang po tayo. Huwag natin pangunahan ang ating Panginoon. Nagbibigay po siya ng mga signs para tayo po ay makasunod. Dahil ang sabi niya, ito ang napakagandang pangako na binigay niya sa Isaiah 41:10. I will help thee. Ako ay isa sa iyo at tutulong sa iyo. Ang ganda po, no? Ng ating Panginoon, siya po ay tutulong sa atin. Siya po ay gagabay sa atin. Yan ang kanyang pangako. Kaya dito sa education, page 172, God is working even when we cannot see it. Ang ating Panginoon, gumagawa po siya. Kahit hindi po natin nakikita. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon sa bawat panahon. Tila hinihintay po natin ay madalas na parang handa pa ng ating Panginoon ay patuloy. No? At ang pinakahuli, point 6 sa ating acronym na finish, hope that God will never forsake. Huwag po nating isipin. Dahil ang ating Panginoon, hindi po siya iiwan sa atin. Ang sabi po sa Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Okay? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Hindi po tayo iiwanan. Patuloy tayo, nagagabayan ng ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kapag nakakaramdam po tayo, tayo po ay natatakot dahil parang nag-iisa lang po tayo. Lagi nating tingnan ang sinulat ng ating Panginoon sa banal na kasulatan na tayo po ay patuloy na gagabayan. Kaya naman, dito po sa awit, sa mga awit 138:8,
Ito po ay nagbibigay ng matibay na katiyakan sa puso natin na nag-aalinlangan, 'no? Kaya nga sinimulan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang gawain, 'no, at pinagpapatuloy ito ng ating Panginoong Diyos at tatapusin niya yung gawain. Okay. So, alalahanin po natin yung puntos po natin, 'no, sa finish, yung acronym na finish. Letter F, faithful God at work. Ang ating Panginoon, tapat siya na siya yung gumagawa. Letter I, individual care for our lives. Personal na nagmamalasakit ang ating Panginoon. Letter N, never-ending mercy. Hindi natatapos at walang hanggan ang awa ng ating Panginoon. Letter I, intentional design. Sinadya na tayo po ay dinisenyo ng ating Panginoon. At nung pumasok ang kasalanan, yun lang, nabago ang disenyo. Pero binabalik po tayo ng ating Panginoon. Letter S, sustain through every season. Ano man ang inaharap po natin, inaalalayan tayo ng ating Panginoon. And letter H, hope that God will not forsake us. No? Pag-asa na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Anuman ang ating pong mga kinakaharap. Kaya nga, kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, no? Para po yang maestro na mayroong isang obra maestra. Kapag gumawa o nag-compose ang isang nagdi-design, hindi po niya basta-basta iniiwanan yan, no? Kahit siya po ay pagod na, kahit ano pa ang mangyari, hindi yung hanggang sa pinakahuling detalye ay gagawin yan nung nagdidisenyo. Ganun din ang ating Panginoon. Hindi po niya tayo iiwanan bagos sasamahan tayo ng ating Panginoon. Maaring ang pakiramdam po natin ay parang iniiwanan. Hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa atin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Manatili po tayong tapat at tatapusin ng ating Panginoon kung anuman ang kanyang sinimulan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagpapasalamat na kami ay inyong pinaalalahanan na ang inyong inumpisahan, inyong tatapusin. O Panginoon, maging patient na ba po kami sa inyo na maghintay sa inyong mga gagawin. Baguhin po ang aming pong puso hanggang maging katulad namin kayo na puno ng pagmamahal at ng pag-ibig. Pagpalain po ang bawat isa sa umaga po ito sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen.